So, purihin ng Panginoon. At once again, today is Friday. Ito po ang ating JCLG Online Bible Study. At ito po inyong lingkod. Dati pa rin, Pastor June Cortez from San Pablo City, Laguna. So, purihin ng Panginoon. Salamat po sa mga patuloy na nakasama natin sa Bible Study at sa ating po mga Hallelujah, Heavenly Father. Maraming po salamat sa iyo pong biyaya sa amin sa gabi ito, at salamat din po sa pagpapala mo sa mga prayer warriors sa JCLG ngayon na patuloy sila nananalangin for this overnight prayer meeting, samantalang patuloy ang pangaral namin dito sa online, sa live stream. Yes Lord, kaliwa, kanan, saan man kami naroon, we will continue to preach your word and we will continue to fight the good fight of faith sa pamagitan ng mga prayers, Panginoon, ang mga prayer warriors. Salamat, Panginoon, at ikaw din ang Diyos na gagawa ng himala na lahat ng makakarinig na isalita will be healed from all kinds of sickness and disease. Sabagat sinabi mo sa salita, you sent your word and healed them. Thank you, Lord, for there's power in the anointed word of God to heal all kinds of sickness and disease. As we believe in your words, Lord, we will be healed in the name of Jesus. Salamat po sa patnubay ng Holy Spirit sa amin po pag-aaral sa gabi ito about the human spirit, Lord. Aming papaksay sa gabi ito. Maraming po salamat. And thank you, Father God, sa lahat ng patuloy na kasama namin sa pakikinig, pag-aaral ng salita. Nandito man sila ngayon o sa after this video recording, ay Panginoon, pagpalain mo rin sila at ang anointing hindi nababawasan, kundi the more na ito ay pinapasad, the more the anointing will increase to touch the heart and the lives of every people, Panginoon, na abutin ito salita. Maraming po salamat, Panginoon, ikaw po ang aming buhay, O Lord. And all glory and honor belongs to our Lord God and Savior, Jesus Christ. Amen, amen, and amen. So, purihin ang Panginoon. Salamat po. At yan ang ating awit ni Pastor Luis Baldomaro, ikaw aking buhay. So, sa gabi pong ito, tayo po'y mag-aaral ng salita ng Panginoon. Ang topic po natin, how to train and strengthen your spirit. How to train and strengthen your spirit. Okay, tanggalin na po natin, convert natin sa Bible. Ito pong ating ating gadget. So, nung pong mga nakaraang araw, last week at itong Wednesday, tinalakay po natin about the soul, because man is composed of spirit, soul, and body. Man is composed of three elements: spirit, soul, and body. Bagamat ako'y iisa, pero composed ako, meron akong spirit, soul, and body. Actually, I am a spirit. You are a spirit beings. Lahat ng human beings are spirit beings. Ano po? God is spirit. Ang mga angelic beings are also spirit beings. Si Satan and his demons are spirit beings. We human beings are also spirit beings. Ang pagkakaiba lang natin sa kanila, meron tayong physical body, no? Nananahan tayo as human spirit dito sa loob ng physical body na ito. So, bukod sa I am a spirit, the human spirit has soul. No? Ang soul is composed of mind, will, and emotion. Nandoon sa soulish part po natin ang pag-iisip, ang damdamin, ang emotion, ang power to decide, ability to decide things. Nandyan yan. Yung mga choices natin, nandyan yan sa soul part natin. Nandyan yung talagang character natin. Yung ating pagiging tao, nandun sa soul. But I believe we are not soul. We have souls.
Bawat isa sa atin may kanya-kanyang kaluluwa, pero hindi tayo kaluluwa. Kasi sa nakagawian yan sa mga relihiyon, pag sinabing kaluluwa, tao. Talaga namang pagkaluluwa, tao. Kaya lang, actually, pag pinag-aralan natin na mabuti, man is not a soul. Man is a spirit being. No? Ang pagkakaiba natin sa mga angels, sa Panginoon, sa mga even sa ating kalaban, the devil and his demons, they are also spirit beings, pero sila ay disembodied, wala silang katawan, no? Yung mga demons, walang katawan. Ang mga angels naman, meron silang forma, hindi sila parang tubig na transparent. Meron silang katawan na tinatawag kaya spirit body. No? Spirit body. At ang ating Diyos, meron siyang spirit body, meron siyang forma. Hindi siya parang tubig na umaalon-alon lang o transparent. Hindi. God, sabi ng Panginoon sa kanyang salita, God is a spirit. And those who worship Him must worship Him in spirit and in truth. No? God is a spirit. Merong forma ang Diyos, merong mukha, merong kamay. So meron siyang spirit body. Isang mataas na uri na spiritual body na wala naman tayo. Ang atin, lower class na katawan, physical body, earthly body, na ito ay nalulusaw, nakukurap, nabubulok, tumatanda, no? Humihina. Yan ang physical body natin. But we are not this physical body. Itong physical body natin, ito yung tahanan natin. The real me is inside my physical body. Ang real me is the human spirit, my spirit, I am that spirit. And as a spirit, I have a soul. Ang aking katangian, ang aking personality, ang aking pagiging tao, nandun sa soul. No? I have mind, I have will, I have freedom to choose, I have emotion, marunong akong magalit, matuwa, umibig, mainis, mga tuwiran, makonsensya, marunong akong mag-isip, mag-imagine, kasi meron akong soul. No? Ang spirit ko naman, the real me, lahat ng patungkol sa Diyos, naka-imbak lahat doon sa human spirit, sa aking pagkataong loob, doon sa real me. Kagaya ng faith, no? Kagaya ng spiritual forces, fruit of the spirit, love, joy, peace, long-suffering, meekness, gentleness, goodness, temperance, faithfulness, nandoon yan sa loob ng aking pagkataong loob, sa aking human spirit. That is me. My spirit, the human spirit, is me. And I have a soul. Yung mga gifts of the spirit, anointing, dwells in my human spirit, or dwells in me, the human spirit. Okay, lahat ng patungkol sa Diyos, nandoon sa human spirit. Lahat ng patungkol sa tao, communication na pantao, kagaya ngayon, nagkakaintindihan po tayo, na i-communicate ko, yung ibig ko sabihin, naintindihan nyo, kasi meron tayong soul, meron tayong kaluluwa, meron tayong damdamin, may pag-iisip, no? Reasoning, because we have soul. No? Ang soul ay for human communication, man to man. No? Ang spirit is for spiritual communication with our God. We can fellowship with God, we can communicate with our God, we can talk to God, and God can talk to us because of that relationship, spirit sa spirit. No? Nung tayo po ay na-born again, ang na-born again sa atin, yung ating human spirit, the real me, the real you. Hindi po ang soul ang na-born again. No? Ang na-born again, the human spirit inside that body. Ang soul, hindi po yan naboborn again. Yan ay binabago ng salita ng Diyos at dyan pumapasok yung man's part. Ang God's part is to recreate, no? To regenerate. I-born again ang ating human spirit. Yan ang bahagi ng Diyos. Ginawa tayong bago. 2 Corinthians 5:17,
If any person is in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Yan ang born-again experience natin. Kung tawagin ng mga theologians ay regeneration. No, na bago. Ipinanganak na maguli. Nilikhang muli ang ating patay na espiritu. We are spiritually dead. Nung tayo po ay hindi pa nakakakilala sa Panginoon, wala tayong communication and fellowship with our God kasi putol. No? Putol ang linya. Kumbaga sa telepono, magsalita ka na magsalita sa cellphone mo, doon sa kausap mo, hindi mo makontak kasi pinutulan ka ng linya, hindi ka nakakabayad kung nakaline ka. Ano? O kaya naman kung iyan ay prepaid kaya hindi mo makontak, wala ka ng load. Okay. Sa Diyos, nung tayo ay napatawad at tayo binago ng Diyos, nagkaroon tayo relationship with our God, tayo ay magiging mga children of God, and we are now one with our Father. God is our very own Father and we are His children. Okay? Because of our Lord Jesus Christ. Si Jesus ang nag-ugpong sa atin sa Diyos. No? Si Jesus, because of Jesus, kung hindi dahil sa Kanya, hindi po tayo makakabalik sa Diyos, hindi tayo maliligtas. So, ganyan kabuti ang ating Panginoon. Through Jesus, tayo po ay muling nabuhay at muli tayo nagkaroon ng connection sa Ama. Now, anytime, anywhere, any place we can communicate with our God, we can fellowship, we can worship Him, tanggap tayo ng Diyos, walang harang, walang hindrances, because we are now children of God at forgiven na po tayo. We are new creation in Christ. Okay. So, yan nangyari sa ating yung spirit na born again. Now, yung soul, tinalakay natin po nung Wednesday, di ba? Yung renewing of the mind, napaka-importanting paksa po yan Kasi ito nga yung hindi alam ng napakaraming Kristiyano, yung iba nagtataka, ba't yun sabi na, kala ko tumanggap sa Panginoon, na born again na. No? May paiyak-iyak ba nung tumanggap sa Panginoon, napuspos daw siya, no? Ano ba yun? Tapos ngayon, yung dati niyang ginagawa, yun din. No? Sinungaling pa rin, nagmumura pa rin. Tapos tuntua pa rin kabarkada o kasama o ginagawa yung gawain sa libro. Ano ba yun? Na born again talaga? Marami pong ganyang Kristiyano. Totoo na born again pero hindi pa lubos na babago ang buhay. Ibig sabihin hindi lumalago. They are still carnal Christian. Ang carnal Christian sa Bible, kung tawagin ay baby Christian. Why? Kasi na born again yung human spirit nila, pero yung kanilang soul, their mind, will, and emotion, yung kanilang pag-iisip, hindi renewed, hindi na bago ng salitaan ng Diyos. Yun ang man's part. Tayo po ang binigyan ng Diyos sa responsibility na baguhin ating pag-iisip to renew our mind. No? At meron na binigay na tool or instrument ng Diyos to renew our mind. And that is the Word of God. Balikan nyo na lang yung paksa natin Wednesday. Hindi ko natatalakayan, kakainin ang oras natin. Ano? So, yan po ang bahagi ng tao na i-renew. Dalawa yung bahagi natin to renew our mind through the power of God's Word. At may proseso dyan. Balikan nyo yung Wednesday Bible study natin. Yun ang isa. Man's part is to renew our mind, our soul. Alagaan natin ang ating kaluluwa. Samantalang ang bahagi ng Diyos ay ipanganak na maguli, i-recreate ang ating human spirit. Kaya na born again sa atin, the real me, the real you, the human spirit, but not our mind, not our soul. Yun pa rin yan. No? You are not a soul, you are a spirit with a soul. Ang Diyos, God is also a spirit. At mismo ang Diyos, sa aklat ng Hebrew, nagsabi, kung ang aking lingkod ay tatalikod, magbabackslide, aalis sa Kanya. Ang aking kaluluwa ay hindi malulugod sa Kanya. Sinabi ng Diyos, meron din siyang kaluluwa. Although He is God, He is Spirit, He has His own soul. See? No? So, ganun din tayo. Created in the image and likeness of God. Now, yun ang bahagi ng Diyos to recreate our dead spirit, at ang bahagi ng tao to renew our mind. Meron pang isang bahagi ang tao. To surrender, no? To surrender our
bodies, our physical body, to surrender the desires of the flesh. Patayin ang mga pita ng laman, isuko ang katawan na ito, ang laman ay isuppress, yung mga desire ng laman, at ang umiral ay ang kalakasan ng ating human spirit. God wants our human spirit to be strong. God wants our human spirit, gusto ng Diyos ng ating human spirit, ay i-train ng Diyos at palakasin, no? I-develop ng Panginoon. Kaya yan po ang paksa natin. No? At yan din ang bahagi natin na yung ating katawan ay isinusuko natin sa Panginoon. Sinabi yan sa Romans chapter 12 verse 1 na I urge you brethren to, I urge you, sabi ni Apostle po, brethren, alang-alang sa Diyos, no? Basahin natin Romans, I urge you brethren by the mercies of God, Romans 12:1. Therefore, I urge you, brothers and sisters, by the mercies of God, to present your bodies as a living and holy sacrifice acceptable to God, which is your spiritual service of worship. No? Ipinapasurrender, ipinapa-offer ng Diyos yung ating katawan habang tayo buhay sa katawan nito. Let's surrender our bodies, let's surrender our flesh to God. At ipagamit natin sa Diyos ang ating katawan. Imbis na paggamitin sa sanlibutan at sa kasalanan, ipagamit natin sa Panginoon ang ating physical body sa pamagitan ng ministry na ating pong tinanggap sa Panginoon. At ang verse 2 ang sabi, and do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, so that you may prove what the will of God is, and that which is good and acceptable and perfect. Yung verse 1, ay patungkol sa ating katawan na ang ating part, the man's part is to surrender, to offer our body to God. Pangalawa, verse 2 is to renew our mind through the power of anointed word. Bahagi natin yan. Ano mangyayari pag nabago ating pag-iisip? Magkakaroon tayo ng pag-iisip. We will have the mind of Christ. At maipuprove natin, malalaman natin sa ating sarili kung ano yung kalooban ng Panginoon at kung ano yung kalugod-lugod, kung ano yung mabuti na katanggap-tanggap sa Diyos at kung ano yung mga sakdal na bagay na dapat nating gawin sa harapan ng Panginoon. No? At ang ating physical body naman na every time surrender natin sa Panginoon, pinapagamit natin sa ating physical body, we are already worshiping God. Yun ang sabi sa verse 1 no? Na pag sinurrender natin, ginawa natin offering sa Panginoon ating physical body para sa kanyang ministry, ay ang sabi dito, magiging acceptable to God, which is your spiritual service of worship. So every time na paggamit natin ating katawan sa Panginoon, we are already worshiping the Lord. Okay? Hindi lang ang pagsamba sa Diyos ay pag-awit, pagkanta, pagpalakpak, pagsayaw. Hindi lang yun worship. Lahat ng yun ay bahagi ng worship. At ang isang pagsamba sa Diyos na hindi alam ng marami ay yung obedience. Every time we obey God, we are already worshiping God. Every time we do the will of God at sinunod natin o niutos sa ating Panginoon, we are already worshiping God. That is already worship. Okay, now, punta tayo dito sa paksa natin. Ngayon, yung ating papaksain ay about the human spirit. Alam niyo ba na itong human spirit natin, yung the real me, the real you, binago ng Diyos, born again na, ano? Kaya huwag niyo kalilimutan, alagaan yung ating pag-iisip, no? Yung ating soulish part. No? Now, our human spirit can be trained and can be developed, can be strengthened, no? Sa pamagitan ng mga bagay na ipapagawa sa atin ng Panginoon. Kailangan maging strong ang ating spiritual life. Kailangan ang ating human spirit ay maging strong at maturuan ng Diyos kung paano lumalim tayo sa karunungan, lumalim tayo sa pagsamba, lumalim tayo
sa mga ipinapahayag ng Diyos sa atin, lumalim tayo sa ating komunikasyon at relationship with our God. Gusto ng Diyos yan, na tayo ay mag-mature at lumalim para sa gayon na i-communicate ng Diyos sa atin yung mga malalalim na bagay. At the more na tayo ay tinuturuan ng Diyos, lalo tayo lumalalim, lalo naman tayo lalago spiritually. Ang buhay spiritual natin, mga kapatid, parang ano yan parang alam niyo yung punong kahoy. Dito sa San Pablo, merong isang historical tree. Na kung tawagin, pag sumakay ka ng bus sa Maynila, bababa ka. Saan ang baba mo? Sa SM ho. Ngayon, nagtayo ng SM dito sa San Pablo, bababa ka talaga sa SM. Pero nung araw, wala pang SM, bata pa kami, wala pang SM City o wala pang SM na mall dito sa San Pablo. Pag sinabi mo sa bus na ang baba mo ay sa SM, ibababa ka sa plaza. Kasi ang SM doon, SM means sa puno ng mangga. Doon kayo bababa. At ano yan, historical niyang puno ng mangga niyan na tinamaan niya ng kidlat ng bumagyo noong ilang years na nakaraan, naputol yung itaas, kada mo matutumba na. So, ginawa ng mga excuse me po, ang ginawa ng mga tao na nakakaalam sa pag-aalaga ng mga puno ay inalagaan at ginamot, pinutol yung naputol kasi kung hindi puputulin ay mabubulok yung puno ng mangga na historical po yan. Maraming nangyari dito sa San Pablo, nadaanan niya ng mga tag-Hapon, tag-Kastila, 100 years na po yung puno na yan. Kaya yun ay iniingatan. Yung puno ng mangga. Ngayon, malago na naman. Parang hindi naputol yung itaas. So, dito po yan, Kung nabanggit ko, puno ng mangga. Yung puno na yan, nung itinanim yan, maliit pa yan. Nakakita ko ng mga lumang picture ng plaza ng San Pablo. Nandun na yung puno na yan Maliit pa siya. Maliit pa siya. Ilang years na yun? Almost nasa 50 years na nakaraan. Hindi lang. Nasa 100 years na. Hindi lang 100 years old yan alam ko, Baka mas una pa yan sa mga Kastila, So, kaya kung nabanggit ang puno, ang spiritual life natin, parang puno po yan Nung itinanim yung mangga niya, buto pa lang yan. Then, tumubo, nagkaroon ng ugat, yung buto ng mangga sa ilalim ng lupa, lumaki yung mga ugat, umusbong yung tenga, umusbong yung iba-ibang part ng puno ng mangga hanggang sa ito ay humaba, tumangkad, lumago yung dahon, hanggang sa ito ay naging malaking puno ng mangga. Ngayon, ang puno na yan, hindi yan lumaki pailalim lang. Pag lumalaki ang ugat niya pailalim, kasabay niyan, lumalago rin yan pataas. At hindi lang lumalago pataas, lumalago yan horizontally, lumalapad. Yung mga dahon, lumalago. Horizontally, lumalago. Vertically, lumalago. Sa itaas. At lumalalim din, palalim. So, yun ang gusto ng Diyos mangyari sa atin. Na tayo ay lumago, lumalim sa pagkaunawa sa salita ng Panginoon. Bakit? Habang tayo lumalalim yung ugat ng ating spiritual life, lalo tayong tumitibay sa Panginoon. Ang isang puno na may malalaking ugat at bumuon na malalim sa ilalim ng lupa, kahit bagyuhin yan, nandiyan pwedeng matanggal yung mga sanga, mga dahon, maputol sa gitna, pero lalago pa rin yan dahil ang ugat niyan ay nandun sa ilalim ng lupa, nasusuplayan ng mga kailangan niya na tubig na pagkain niya. Lumalago, tumataba. Kaya kahit naputol pa yan, sooner or later, lalaki pa rin yan. Okay. Now, ganun tayo. Gusto ng Panginoon, mag-ugat tayo ng malalim sa salita ng Panginoon upang sa gayon, ano man mangyari, kahit umatake sa Satanas,
ay hindi tayo matitinag, kundi mananatili tayo malakas at matibay. Bakit? Meron tayong malalaking, malalalim na ugat na nakabaon. No? Ganyan po ang ating spiritual life. Kailangan lumalda. Kaya mapapansin nyo, may progress yung ating pag-aaral. Tayo, kung inyo natatandaan, last week, pinag-aaral natin healing of our physical body through the anointed Word of God. No? Through the anointed Word of God. That the Word of God is anointed and has power, very powerful, has power to heal all kinds of sickness and disease sa ating mga physical body. Proverbs chapter 4, verse 20 hanggang 22. No? Kaya, sabi ko nga ay mahalaga. Alam nyo, kapag babad kayo sa salita ng Diyos, magiging malusog ang inyong pangangatawan. Ang lumulusog sa inyo, pag sinabing lumusog, hindi kayo masasaktin, tumitibay inyong katawan, hahaba ang buhay. Nagpapahaba ng buhay sa salita ng Diyos because the Word of God is Spirit and they are life. Sabi ni Jesus sa John chapter 6 verse 62-63. No, my word, they are spirit and they are life. So if the Word of God is Spirit, the Word of God is anointed, the Word of God is life, nagpuproduce ito ng life sa ating pagkatao. At sapagkat ang tao ay composed of spirit, soul, and body, nagiging healthy, lumulusog ang ating spirit, ang ating soul, at ang ating physical body. When our spirit is sick, no, alam nyo, pag may sakit ang espiritu natin, ang susunod na magkakasakit yung soul. Pag nagkaroon ng sakit ang soul, susunod na magkakasakit, anong soul? Yung ating mind, will, emotion, bahagi yan ng soul natin. And soul means life, suke, sa Greek. We have this natural life because we have soul. At bukod sa life na yan, we have mind, will, and emotion na bahagi ng soul, yun dapat ingatan. Kapag tayo malusog spiritually, lumulusog din, tumitibay ang ating soul at hindi nagkakasakit. Pag nagkasakit ng spirit, pati ang soul, madadaan, magkakasakit din ang soul, then magkakasakit ang physical body. Ang isang example dyan bakit ang physical body ng tao, di ba minsan pag ikaw ay na-stress, na-depress, saan problem niya? Sa soul. Or emotionally wounded ang soul, then mangyayari, may stress, no? Madidepress, isip ng isip, then susunod, magkakaroon ka ng hyperacidity, then pag napabayaan, magiging ulcer, then pag nagpabayaan, ang daming sakit na pupunta sa katawan. Na-absorb natin yung mga sakit sa sanlibutan. Kasi may problem ang soul dahil nagkaroon ng problem ang spirit. Natalakay na po natin sa ibang mga Bible study natin. So magkakakonekta yan. Kaya if our spirit is strong, magiging strong din ang ating soul, then ang ating physical body ay magiging strong din. No? At hahaba ang ating buhay. Yun yung sinasabi sa Bible na magpa-prosper tayo, spirit, soul, and body. Ang word na prosperity, hindi ibig sabihin yan, magiging milyonaryo ka, magkakaroon ka ng maraming pera. Minsan bonus na lang yan. Pero ang real meaning ng prosperity na sinasabi sa Bible, yung bukod sa tatagpuin ng Diyos ang ating mga pangangailangan, ano, bukod doon sa ililigtas tayo ng Diyos sa mga kagipitan at tayo ay ibibless ng Diyos sa araw-araw, tutugunin sa ating mga panalangin, bukod doon ay ang ating pagkatao ay mapapasin natin magiging masaya, no? Happy, full of joy at satisfied, kontento sa buhay. Pagka naranasan natin, ikaw ay prosperous person, no? Ikaw ay may pagginhawa. God is prospering you. Yun ang ibig sabihin niya. At sa lahat ng iyong ikikilos gagawin, magiging successful ka. Yan yung sinasabi sa Bible. At mamaya babalikan po natin yan, connected yan sa meditation, meditating the Word of God. Okay. So, kaya itong topic natin, gusto ng Diyos, to train and to strengthen our spirit, the human spirit. No? Lahat ng yung in-example ko kanina, by the way, yung puno ng kahoy, puno ng manggal, sabi ko lumalago palalim, yung ugat, habang lumalalim palalim, tumataas naman, lumalago pataas.
pag habang lumalalim ka sa ang spiritual life mo yung lumalalim sa salitang Diyos, yung relationship mo with God lalong nagiging maganda. lalong lumulusog, lalong nagiging maganda yung ating relationship and fellowship with our God, yung vertical relationship. At ang puno ay lumalago, hindi na patas kundi palapad din yung mga dahon. Ibig sabihin, palapad, horizontal, ay nag-i-expand tayo. Yung ating relationship with other people ay binibless ng Panginoon. Nagiging blessing ka sa iba, and God, finally, darating panahon, God will use many people to bless your life kasi nagiging blessing ka sa kanila. Yan yung horizontal na paglago. Para talaga tayong punong kahoy. Now, punta na tayo dito sa ating pong paksa. How to train and strengthen the human spirit or your spirit, no? Paano natin mapalalakas? Alam nyo, ating human spirit, ano yan imagine niyo kung ang physical, alam nyo ngayon, uso-uso yung gym, workout, at uso-uso ngayon, nagpapaganda ng katawan, sa mga girls, sa mga lalaki naman, nagpapamacho, papalaki ng muscles, Nung araw, walang ganyan. Mga bodybuilder lang, mga sasali lang sa bodybuilding na competition, nagpapalaki ng katawan. Ngayon, ordinaryo na lang yan. Merong ang dami sa labat ng mga gym. At abala mga tao na inaalagaan ng katawan, pinalalaki ang mga muscles. Pero ang nakalimutan nila at hindi sila alam, ignorante, ay palakihin ang mga muscles ng ating spirit, ng kanilang spirit. Ay napakahalaga. Kapag ang ating spirit is strong and full of muscles, strong din ang ating buong buhay. Our physical life will become strong and we will have long life, good life. Satisfied ka sa buhay na ito. Hanggang sa kunin ka ng Panginoon. Tatanda ka na hindi ka masakit. Tatanda ka na full of life, satisfied, kontento sa buhay, and full of God's blessing. And you are highly favored by God. So, step number 1, to train and to strengthen our spirit, ito po ang number 1. Meditate the Word of God. Ano ba yung salitang meditate or meditation? Sa Hebrew word, ang salitang meditate or meditation or meditate is haga, H-A-G-A. Minsan nilalagyan ng H sa huli. Haga. Nang ibig sabihin ng haga means to imagine, to think, to speak, to study, to grow, to speak to oneself, to ponder. Yan po ang mga definition niyan sa Hebrew word. Kaya kinailangan natin na ibigay itong Hebrew word, pag-aral natin itong biblical meditation, kasi baka mapagkamalan nyo, yung Eastern meditation, ang meditation natin, hindi po malayong-malayo. Ang Eastern meditation, yung meditation ng mga nagyo-yoga, iba po yun. Yung uupo ng lotus position, nakaganito, ewan ko, nakaganito ng mga yogi, at meron silang chanting na ginagawa, Nung nauso si Johnny Midnight doon, yung toning, mga bata pa tayo noon, yung meron silang chanting ginagawa, parang gano'n, ginagawa nila. At marami manifestation ng mga demonic activities sa time na yon, kasi marami kami napuntahan ng mga tao, hihingi ng tulong, na demon possessed, na kakaroon ng mga demonic activities sa bahay nila, nakakakita ng mga ahas na wala naman, may mga malaking sawa na wala naman, bigla nawawala. Those are demon spirits, no? At marami ako ikukwento patuloy. Yung panahon ng toning ng araw na yung inintroduce ni Johnny, namatay na si Johnny Midnight doon pa sa workplace ko noon dati, may programa siya sa GMA Channel 7. At
sa gabi yun, sumikat yung toning, yung pag nakapag iinom ng tubig at yung tubig iinumin. Ano? So, yung mga practices ng mga tawagin sa occultism. Occultism po yun. Now, merong Eastern meditation, ang Eastern religion, gaya ng mga Indian, ano, yung mga religion na Hinduism, Buddhism, meron silang meditation, yung binablanko ang isip. Ano? Hindi yan ang biblical meditation. Binablanko ang isip at merong paraan yan, no? Na magre-relax ka, bablankohin mo isip mo, wini-welcome mo yung spirit. Naku, yan ay isa sa mga napakadelikado. Several years ago, may pinuntahan kami kapatid nung ka-office mate ko, humingi ng tulong. Sabi niya, Brother Ness, tulungan mo naman kapatid ko. Bakit? Napoposes ng demonyo. Bakit napoposes ng demonyo? Ewan ko kung saan galing yun. Isang set ng tapes, series of tapes. Kanyang pinag-aaral, pinakapakinggan araw-araw hanggang sa siya na-possess ng ano ba klaseng tapes yun? Yoga meditation. No? Naku, kaya lang pala. Yung meditation is the meditation, binablanko ang sarili, binablanko ang isip, no? Open yun sa iba-ibang klaseng spirits hanggang sa merong mga demon spirits na sapagkat nakabukas yung spirit mo, papasok. No? Gustong manahan, yun yung opportunity sa kanila. So, to make the long story short, kinas out namin yung demonyo at na nakalaya yung tao. Natatawa nga ako no, kasi bago pa ako mananampalataya noon. Nangyari yun sa Tondo. No? Siguro mga 1-year-old Christian pa lang ako noon eh. Nagsama ako ng mga pastor, 3 pastor kasama ko, tapos may mga kabataan pa. 3 sasakyan kami. Nako, hindi namin maakit doon sa bahay dahil ang tipot ng hagdan, nangangagat, nananakit. Mamaya, bumaba, lumabas. Tumakbo sa labas, nangahabol ng tao. Nakahubad pa yung pakitaas. Maliit na payat na lalaki. At yung mga tambay sa Tondo ay tumulong na. Hindi talaga siya mahawakan. Ang lakas. Ako, sabi ko, nagulat. Sabi ko, totoo pala itong demon possess. Gilalas ako. Lumapit ako. Pag lapit ko ganyan, nakataligod siya, naramdaman niya na lumapit ako, humarap sa akin. Alam niyo nung susuggaban ako gano'n. Sa gulat ko, sapagkat ang puso ko ay punong-puno ng salita ng Diyos, ano sabi sa Bible, out of the abundance of the heart, the mouth speak. Napasalita ako, sabi ko, Jesus! Nung sinabi ko, Jesus, biglang tinamaan ng parang high voltage yung demon possess at nangatal. Ilang minutes po nangatal, hindi makalis sa posisyon niya. Nagulat ako, sabi ko, talaga pala may power ang pangalan ni Jesus. Binigkas ko lang, Jesus! Na-paralyze siya. At hindi siya makakilos. At doon siya, hinawakan ng mga kapatiran, itinumba siya, tinalian, at kinas out namin yung demonyo. Sabi ko, ako'y bagito at baby Christian, pero may power na pala ako. Kahit baby Christian, may power. Basta sincere ka at faithful ka sa Panginoon, seryoso ka sa paglingkod sa Panginoon. So, yun yung mga naranasan natin. Kaya, very dangerous yung meditation na gano'n. Ang biblical meditation, hindi po gano'n. Ang biblical meditation, iniisip mo, no? To ponder, to think. Then, pag naisip mo na, speak it. Sasabihin mo sa salita, pabulong na. No? Parang paungo lang. Isang meaning ng haga or meditate is to groan. No? Parang umuungol ka. No? Bumubulong ka. No? Ganyan ang meditation. So, ang meditation, hindi lang yung paulit-ulit na iisipin mo, kundi after that, paulit-ulit din na sasalitain mo. Parang akala mo, minememorize mo, sinasalita mo. No? So, pag nag-meditate ka ng salita ng Diyos, hindi yung buong isang chapter. Mag-meditate ka, isang verse, isang passage, isang verse. Ako, pag nag-meditate ako, kahit isang word lang, no? Isang word lang, minemeditate ko, dumalago, dumadami ang kapahigan ng Diyos. Halimbawa, salitang worship.
pag nilid ako ng Panginoon na i-meditate yung word na worship, mamaya, yayaman na yan, lalago na yung salitang worship at katakot-takot na kapahayagan i-reveal ng Diyos sa akin through that meditation. Kasi nasanay na ako na nagme-meditate. Kaya masarap pag nasanay kayo meditating the Word of God, bahagi ng inyong buhay, napakadali na. Pag inisip nyo, pinagbulay-bulayan, ninilay-nilay ang salita ng Diyos, God will reveal something to you. You know? And the more God reveals something to you, yung mga bagay na malalalim, lalo ka naman lumalalim sa pagkakilala sa Diyos at lumalalim ka sa pananampalataya. Yun ang maganda sa meditation. Nakaka-build up ng muscle of our faith, nakaka-build up ng muscle of our spirit. No? Nagiging malakas ang ating mga spiritual life, ang ating human spirit lumalakas. So, halimbawa, kasi ang salitang meditation or to meditate means ito yung isang salitang secular. To chew the cud, to chew the cud. Saan natin marinig to chew the cud? No? Minsan ginagawa figurative word yan, no? Pero literal, merong to chew the cud talaga sa mga baka, kalabaw, yung kumakain ng damo. No? Kaya nasasabing sila ay chewing the cud kasi, halimbawa, itali mo yung baka o kalabaw doon sa damuhan. Kakain ng damo yan, yung nguya. Then, after makakain, inalis mo na, tinali mo doon sa sementadong lugar, wala ng damo, iniwan mo. After 1 hour, makikita mo, ngumunguya na naman. May titignan mo, saan ang damo? Wala naman damo rito. Tingnan mo yung bibig niya, ang daming damo. May mga damo. Saan siya kumuha ang damo? Yung pala ginagawa ng mga vegetarian, mga animal, yung mga kalabaw, hindi yung mga hindi carnivorous na hayop, kalabaw, baka, oxen. Meron silang they have one stomach, no? Pero yung one stomach na maraming compartments, merong 4 compartments, no? Hindi ko na sasabi ko ano yung mga pangalan na yun, no? Then lulunukin niya pag nanguya niya yung nalasahan na yung damo, lulunukin niya yon, pupunta doon sa unang bahagi ng compartment. Then mamaya afterwards ilalabas niya uli yun, lalasahan niya uli. Lalasahan niya uli yun, then lulunukin, no? Bago niya totally lulunukin talaga at makaabot doon sa ika-4 na compartment ng kanyang stomach, katakot-takot ng nguyaan at panlasa ang ginawa ng baka, no? Paulit-ulit niyo chewing the cud. Ganyan ang meditation, no? Paulit-ulit, to ponder, to think, paulit-ulit. At simpleng ilustrasyon niya, ganito, negative nga lang. Lahat tayo nagkaroon ng problema. Sino sa inyo nagkaroon ng napakabigat na problema? Na araw at gabi, iniisip nyo, paano matutugunan yung needs nyo? At isip kayo ng isip. Nagwo-worry kayo, kinaiisip. No? Hindi kayo makatulog, iniisip nyo lagi. Kumakain na kayo, iniisip nyo pa rin yung problema nyo. Isip ng isip, at yung iba, delikado, nababaliw na kinaiisip. No? Yun ay negative ng tinatawag na pag-iisip. Pero yan po ang larawan ng meditation. Meditate. Positive yung meditation. Nag-iisip ka ng magandang bagay, nag-iisip ka ng sinabi ng Diyos, nag-iisip ka ng pagpapala ng Panginoon. Minemeditate mo ang pangako ng Panginoon, minemeditate mo, pinagbubulag-bulag, pinagninilayan mo ang salita ng Panginoon. At ang mangyayari, hindi ka mapapasama. Hindi ka gaya nung nagme-meditate ka ng problema. Ay delikado yun, magkakasakit ka, magkaka-stress, depress, kung ano-ano, oppress, hanggang sa maiikli ang buhay mo. So, sa meditation, sa positive side, pag-iisip mo, pag nilay-nilay sa salita ng Diyos, ina-absorb mo yung life that is in the Word of God. Kinakatas mo yung salita ng Diyos. At sabi ko sa inyo, the Word of God is life, full of life, na kapag kinatas mo ang salita ng Diyos sa paulit-ulit na pag-iisip mo sa talata ng Diyos, sa sinabi ng Diyos,
Finally, yung salita na yun, halimbawa, isang verse, mineditate mo. The more na minemeditate mo, the more na lalo ka namang naniniwala. No? Nag-i-increase ang iyong faith. The more you meditate the Word of God, the more your faith will increase. Then, pag nag-increase, lalo ka naniniwala, lalo ka nakukonvince, then, bababa from your intellect, from your mind, ang salita ng Diyos, bababa sa puso mo. Okay? Pag ang salita ng Diyos ay kinatas mo, mineditate mo, at natanggap mo na, bumaba sa puso mo, it will become a revelation knowledge from the Holy Spirit. It will become revealed knowledge. From intellectual knowledge, magiging revelation knowledge. Okay? Now, ang mga salita ng Panginoon na mineditate, pinagdilag nila, pinagbulay-bulay natin, pag ito'y bumaba na sa puso mo, speak the word. Speak the word. Makikita nyo ang kapangyarihan ng salita ng Diyos. That word will become anointed word that can change lives, that can change circumstances, that can change any negative situation sa buhay natin. Because the Word of God in your hearts, declare it with your mouth, will change things. Kapag sinalita mo ang salita ng Diyos, the promise of God, the gospel of God, dineclare mo, siniyar mo sa iba, the life of that person will be changed. Pag sinalita mo ang salita ng Diyos, let's say about healing, nasa puso mo, dineclare mo, kinonfess mo ang salita ng Diyos sa tao na may sakit, that person will be healed from that sickness and disease. Sinalita mo sa sarili mo, may sakit ka, your body will be healed because of the power that is in the Word, because the Word of God is full of life. And in the life of God is an absolute life where there is no sickness, there is no death. Yan po yung buhay na nasa loob natin. No, kailangan i-activate ang power of that life. There is no sickness, there is no death in the life of God. There is no darkness in the life of God. You have that life. Kung tawagin niya sa Greek ay Zoe life of God. You have that life. And that life is eternal life. Kaya tayo mabubuhay forever because of that life na binahagi ng Diyos. Akala ng iba, kasi sabi sa Bible, when you believe and receive Jesus to be your Lord, God, Savior, He will give you eternal life. At totoo po yan. We receive eternal life. Ang akala ng iba, yung eternal life, after na ikay mamatay, saka ka magkakaroon eternal life. Hindi po doon binibigay ang eternal life after this life. Hindi yun. Habang ikay ay buhay sa mundong ito, God has already given His life to you because you have accepted, you have received and believed the Lord Jesus Christ. Binigay sa iyo ang unang pagpapala, and that is eternal life. No? Kaya kahit mamatay tayo sa physical na katawan, forever mabubuhay tayo because of that life. No? So, the Word of God is full of life. Kaya, pag mineditate mo ang salita ng Diyos, mula sa isip mo, from that intellectual knowledge, it will become revelation knowledge in your heart. At yung revelation knowledge, marami kang makikita, magkakaroon ka ng wisdom. Ganito mangyayari when the Word of God abide in your hearts. Magkakaroon ka ng wisdom from God, magkakaroon ng revelation from God. You will have the mind of God. Your discernment will become strong. No? Makaka-discern ka, makakakita ka into the realm of the Spirit kasi ang puso mo pinananahanan na ng buhay na salita ng Panginoon at maraming revelation ay binibigay sa iyo ang Panginoon. Now, yung revealed knowledge na yun, that Word of God in your heart, pag sinalita mo, something will happen. Something good is going to happen. At yung sinasabi ko sa inyo, no, na meron mangyayari. The Word of God has a creative power. Okay?
Tandaan nyo, nung sinalita ng Diyos, magkaroon ng universe, let there be light, and there was light. Sa Genesis chapter 1, let there be world, and there was world. Lahat na sinasabi ng Diyos nangyayari. Because of the power of His Word, nagkakaroon ng creation. Yun ang kapangyarihan ng salita ng Diyos. Mga kapatid, the Word of God, yung Word of God na nirelease ng Diyos to create the universe into existence is the same Word na nasa ating kamay, the Bible. That is the Word of God. Ang difference lang, kapag ang Bible, salita ng Diyos, ay hindi mo mineditate, hindi mo pinag-aral, hindi mo pinagbulay-bulayan, hindi mo tinanggap sa iyong puso, that Bible will remain as a book. A book na kapag minsan akala mo ordinary book. Walang message. Kaya yan ang tingin ng mga 80s, akala nila ang Bible ordinary book. Kung tawagin yan, the whole Bible is called Logos. Logos. Pag binuksan mo ang Bible at nag-meditate ka sa Word of God, yung out of that Logos will come out that revelation knowledge. Papasok sa isip mo, bababa sa puso, and it will become a revealed knowledge of God. Doon lalong lalakas, titibay ang iyong pananampalataya because you have that revealed knowledge of God. Yan ang blessing ng meditating the Word of God. At mabilis kang magmamature spiritually. You will become strong in the Spirit. You will have the mind of Christ. You will have His wisdom, His revelation, understanding, knowledge from the Bible. At kapag ikaw ay sanay na mag-meditate, mapapamiliarize ka sa voice of the Holy Spirit. Kaya kapag ang Holy Spirit nagsalita, alam mo, siya yun, ang Holy Spirit. Kasi maraming tinig po sa mundo ito. Isa-isahin ko lang. The voice of man. Tinig ng tao. Ano pang tinig meron? Tinig ng ating Diyos na pinakamahalaga sa lahat ng tinig. The voice of God, the voice of man, the voice of the devil. Ano pa? Mundo. Ha? Mundo, voice of the mundo. Yun nga, the voice of man, the voice of the world. The voice of God. The voice of yourself. Kasi marami yan, ikinocompress ko lang. Under the voice of God, another topic kasi yun eh. Another topic. Under the voice of God, nandyan yung inner voice, nandyan yung still small voice, hindi natin pag-aaralin. Kaya inisa ko lang, the voice of God, the voice of man, or the voice of the world, the voice of ourselves, ano pa, the voice of the devil. No? Tatlong klaseng tinig. In the voice of God, the voice of the Holy Spirit, God is speaking to us through His Spirit. Na nangungusap siya sa ating pagkatalob, hindi sa mind natin, because God is not a mind, God is a spirit. Kaya mangungusap siya sa ating spirit. Spirit to spirit ang communication. Para bang cellphone, cellphone sa cellphone. Hindi pwede cellphone at saka plancha. Kailangan magkapareho. No? Ganun din yan. Pag nag-iusap tayo, sa pamagitan ng communication na yun, nagkakaintindihan, gumagana yung intellect natin, ano? Human communication. Umaandar yung soul natin. Pag sa Diyos naman, spirit natin ang nagiging active communicating fellowshipping with our God, no? Spirit sa spirit. Ang physical body naman natin ay para makakommunicate tayo sa physical world, mai-adapt natin sa physical world. Kagaya nito, paano ako makakahawak ng bagay kung wala akong physical body? So, yung tatlo, may part, ano? Okay, balik tayo dito. So, number one is to meditate the Word of God. Meron pang isang meaning po ang meditation, ano? Ito yan, malalim na kahulugan. Kanina ko lang nakita ito. Kanina ko lang nakita. Yung haga, ginagamit din pala yan doon sa salita na
to separate or to remove. No? Pag meron kang aalisin, meron kang ihihiwalay, sa Hebrew word, pwede mong gamitin yung haga. No? Same word sa salitang meditation or meditate. So, in other words, may malalim na kahulugan itong haga, meditate, sa tinatawag na paghihiwalay. Ihiwalay mo. You will remove it. You will separate it. No? Anong example? Anong example? Basahin natin ang Proverbs chapter 25, verse 4. Ito po yung example. Proverbs 25, verse 4 and 5. Ito yung haga. Take away, haga, take away the impurities from the silver, and there comes out a vessel for the smith. So, ang larawan ng haga to meditate is, isang larawan nito is to take away the impurities from the silver. Yung mga bagay na, kasi pag gumagawa ka ng silver, kutsarang silver, nung araw, mahal ang silver noong unang panahon, very precious yan. Sumunod sa gold noong araw. Inaalis mo yung mga putik, inaalis mo yung mga bagay na naka-attach sa silver, nililinis mo, yung mga impurities, inaalis mo. Removing all those impurities from that silver, at ang kahantungan, meron kang magandang silver na kung gagawin mong vessel, gagawin mong kutsara, ay napakaganda at makinang. No? Yung silver. Paano naging makinang? Inalis mo yung mga impurities. Inihiwalay mo. Inalis mo. Nilinis mo. No? Ganyan yung when we meditate the Word of God, inaalis mo, hinahawi mo ang salita ng Diyos. No? Hinahawi mo. Isa-isa na binubuksan mo. Gusto mo makita yung yaman na nakatago sa salita ng Diyos. Naalala ko yung mga archaeologists, pinapanood ko sa YouTube archaeologists. Pag nakakita sa hinukay nila mga artifacts, yung mga lumang mga lumang banga, lumang object na ginamit ng mga kings noong unang panahon, o kung ano man, nakita ko yung bracelet, sing-sing, kinuha, puro dumi. At yung mga kalansay na nandoon, isa-isa may ginagamit na brush yung mga archaeologists, dahan-dahan. Kasi delikado baka mabasag, masira yung artifacts. Dahan-dahan. Winawalis hanggang sa umalsa, makita yung forma, ay kalansay pala ito. Ay yung kalansay, meron palang necklace na gold. Yung kalansay, tinanggal, meron palang bracelet, yung namatay na prinsesa, kinuha nila, at dadalhin sa gallery kung saan. Noong umpisa ay hindi makita, pero nung tinatanggal nila yung lupa, yung alabok, sa pamagitan ng brush na winawalis nila dahan-dahan, hinihiwalay nila yung mga alikabok, yung mga impurities doon sa object. Lumalabas yung kagandahan ng object, sa pamagitan ng paghihiwalay ng mga alabok o alikabok doon sa object. Parang ganyan ang meditation. Hinahawi mo unti-unti yung salita ng Panginoon, pumapasok ka sa kapahayagan ng salita ng Diyos hanggang sa dumating ka doon sa punto na nakikita mo ang buhay na salita ng Diyos at nagiging very personal sa iyo, nagiging bahagi na ng iyong buhay. Sabi ko nga sa inyo, hindi na ako nagme-memorize sa salita ng Diyos kasi nung bago ako dinidisciple ng pastor namin tinuturoan kami, memorize nyo itong verse na ito, uso yung memorization. Bumibili pa ako ng mga cards na minimemorize yung mga verses. Hirap na hirap ako sa pag-memorize kasi tamad ako mag-memorize. Pero nakaka-memorize ako
Pero, struggle, word for word. Sabi ko, ang hirap naman mag-memorize. Nililista ko pa sa notebook yung mga na-memorize kong verses. After ilang years, makakalimutan ko rin. Pero ngayon, iba na yung style ko. Hindi na po ako nagme-memorize. Pero na-memorize ko and I can quote the Word of God sa inyo na pumasok sa puso ko. Hindi na ako nagme-memorize word for word. Titingnan ko yung thought ng message ng isang verse, then nagiging bahagi ng aking buhay, pahalaga ko, i-meditate ko, then ipipreach ko, isi-share ko. Once na sinare ko sa pulpit, hindi ko na makakalimutan. Yan yung verse na ganito. Kapag nasa pulpit ako, minsan hindi na ako nagbabasa ng Bible, quote na lang ako ng quote. Tama yung kino-quote ko kasi naging part of my life yung salita ng Diyos na mineditate ko. Yan ang bunga ng meditation. You can memorize the Word of God without memorizing it. And that is true meditation. No? Kapag ka may pinakita sa akin ng Panginoon, Word of God na napaka-important, natuwa ako, naging bahagi ng aking buhay, hindi ko na makalimutan. Basta may nabasa ko, naging rema, hindi ko na makalimutan. No? Kaya, na-memorize ko as saltandos without memorizing the Word of God. Ang dali lang. Yun ang technique ko ngayon. Okay, kagaya nito, ginamit ko yung mga talata ito, hindi ko na makakalimutan ito. Naka-imprint na sa aking human spirit ang mga talata ito. Okay, so anong sabi niya? Take away, sa Proverbs 25 verse 4 and 5, take away the impurities of the silver and there comes out a vessel for the smith. Yung take away ay haga. No? Haga. Same word na ginagamit sa meditation. Verse 5, take away the wicked before the king and his throne will be established in righteousness. So, another paggamit ng haga ay to take away, alisin yung masama at magiging maganda, ma-establish ang trono daw ng hari. Removing the wicked. No? So, dito, through meditating the Word of God, nagkakaroon ng effect sa iyo ang salita ng Diyos at yung mga pangit na bahagi sa iyong personalidad, yung kung meron kang attitude problem, God will remove that bad attitude problem sa iyong buhay. No, sometimes hindi natin makita yun, pero nakikita ng iba. Ganito ng ugali na. Akala natin tama, hindi natin nakikita, pero kita ng iba. Ipakikita sa iyo ng Diyos. Through the meditating the Word of God, pakikita sa iyo ng Diyos. Once na nakita mo ang Diyos, pakikita sa iyo ng Diyos yung sarili mo. Then, yun ang time. Pag nakita mo sarili mo, immediately repent. Immediately humble yourself before God. No? At magkakaroon epekto. Inaalis, through that meditation, nililinis ng Diyos yung mga basura sa iyong pagkatao. No? Kagaya ng sa verse 4, impurities, inaalis yung impurities from the silver. Kagaya ng verse 5 na, take away the wicked before the king. No? Yan ay, yung take away ay word na haga. Same word with meditate. No? Okay. So, ibig sabihin, yan ang epekto ng meditation. Nililinis ang buhay natin. Inaayos yung buhay natin. No? Okay. Hinuhulma tayo into Christ-likeness. Okay. Now, basahin natin ang Psalm chapter 1 verse 1 hanggang 3. Blessed is a person who does not walk in the counsel of the wicked, nor stand in the path of sinners, nor sit in the seat of the scoffers. Mapalad daw yung tao na hindi lumalakad sa payo ng masama, hindi rin tumatayo sa lugar sa tayuan ng mga makasalanan, hindi rin umuupo sa upuan ng mga manliliba. No? But his delight, ang kanyang kasiyahan, ang kanyang kaligayahan, is in the law of the Lord. No? Ang kanyang kasaya, nasa salita ng Diyos. And on His law, yung law ay the Word of God. He meditates day and night. Naku, yan po ang kinasisiyahan ko. No?
Alam nyo, because I have the Word of God, ang feeling ko sa sarili ko, ako na yung pinakamayamang tao sa buong universe. Because I have the Word of God. May access ako sa trono ng Ama. May access ako sa revelation knowledge ng Panginoon. At natutuwa ako. Natutunan ko yan. May access ako by meditating the Word of God. Sabi ko, ang pagiging mayaman pala, hindi lang yung pagkakaroon mo ng maraming pera. No? Ang pagiging mayaman, you have the Word, the revealed Word of God. No? Feeling mo, ikaw na yung pinakamayamang tao sa buong mundo. Ibig sabihin, satisfied ka. Alam niyo yung mga mayayaman, yung mayaman na, wala pang kasiyahan, milyonaryo na, gusto pa yung magkaroon ng marami salapi at yaman sa pamagitan ng mga evil ways. No? Yan, may kilala akong ganyan eh. Mayaman sila, tagapagmana ng lolo nila na namatay, na milyonaryo. Madami na sila pera, pero anong ginagawa nila? No? Sa kalang mga kabataan, nagbebenta sila ng drugs. No? Gumagamit ng drugs, nagtutulak ng drugs, kumikita sa drugs, sumasali sa mga sindikato, nagkakapera sila. Pero yun, nahuli, nakakulong na. Ibig sabihin, foolishness. Walang katutura. Pwede na nga hindi sila magtrabaho sa yaman nila. But sumasali pa sila, hindi kontento. They're not satisfied. Hindi sila kontento sa buhay. Bakit? Kahit ang dami nilang pera, ang tingin nila sa sarili na poor pa rin. Wala satisfaction. At sa totoo lang, kapag ganun ang buhay mo, nabubuhay ka sa kasalanan at hindi mo kilala ang Diyos, ikaw na ang pinakapobreng tao sa buong mundo. Ay yayaman ng mga yon. Ilan-ilan sa saka, pero hindi sila satisfied. Meron mga milyonaryo, nagbibigti, nagpapakamatay. Ang daming pera. Bakit gano'n? They are poor in the spirit. Hindi nila nakilala ang Diyos. Kaya sa pagiging mayaman, hindi lang sa pera yan, hindi sa salapi. At ang tunay na mayaman, kapag mayaman ka sa salita ng Panginoon. Okay. Now, sabi dito, verse 2, but his delight is in the law of the Lord, and on the law of the Lord, he meditates day and night. No? Nagbubulay-bulay siya sa salita ng Diyos, meditating the word of God day and night. He will be like a tree planted by the streams of water, which yields its fruit in its season, and its leaf does not wither, and in whatever he does, eto na, he prospers. Ano man kanyang gawin, giginhawa siya. Ano man kanyang gagawin, magiging maligaya siya, masasatisfied siya. Yan ang prosperity. Ano man kanyang gagawin ay pagpapalain ng Diyos. Ang lahat ng hipuin ng kanyang kamay will be blessed by God. Tingnan natin ang Joshua. Joshua chapter 1, verse 8. Medyo nangangatal na po boss ko at matagal na ako dito sa kwarto. Giniginaw na ako. Kaya tapusin na natin to. This book of the law shall not depart from your mouth, verse 8. Joshua chapter 1, verse 8. This book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate on it day and night, so that you may be careful to do according to all that is written in it, for then you will make your way prosperous, and then you will achieve success. Ano sabi dito? Sabi ng Panginoon kay Joshua, nung nilalagay na sa posisyon ng leadership si Joshua, kapalit ni Moses, ang unang instruction ng Diyos ay, huwag mong pababayaan ang salita ng Diyos. Huwag itong mawawala, mahihiwalay sa iyong mga bibig. Pagbubulay-bulay, you shall meditate on it day and night. Kagaya ng ginagawa ni David, day and night, nagme-meditate sa Word of God. Pagbubulay-bulay mo, you will meditate my Word day and night. No? Para ano? So that you be careful to do according to all that is written in it. Ibig sabihin, magbubulay-bulay ka sa salita ng Diyos para lahat ng iyong gagawin ay tatama. Ano? Tatama at mapagpapala ng Diyos ang lahat ng iyong gagawin.
when you meditate the Word of God day and night, God will bless the works of your hands. At ang mangyayari, yung sinabi dito, for then you will make your way prosperous. Gusto ng prosperity? It's in the Word of God. You will make your way prosperous, and then you will achieve success. Mararating natin ang success. We will prosper and succeed in whatever you do. Okay? So yan ang blessing ng meditating the Word of God. When you meditate the Word of God, mangyayari from intellectual knowledge, it will come down to your heart. It will become revelation knowledge. Nandun ang power doon sa revelation knowledge. At mapapamiliarize ka sa voice of the Holy Spirit. Every time na magsalita ang Holy Spirit, madidiscern mo, malalaman mo, it's Him. The sweet Spirit of God is talking to you. Talking to your heart. Hindi po siya nagsasalita sa isip. No? Nagsasalita siya sa puso. No? Sa puso. Okay. Number 2. So, number 1, to train and strengthen our human spirit is to meditate the Word of God. It will build muscle, spiritual muscle sa ating espiritu. Okay? Number 2, practice the Word of God. James chapter 1 verse 22. Ito po sabi, verse 22. But be, sa NASB, but prove yourselves doers of the word. Doers of the word. And not just hearers who deceive themselves. Sa CSB, sabi, but be doers of the word and not hearers only, deceiving yourself. So, kapag ang isang mananampalataya, basta lang binasa ang salita ng Diyos, hindi naman niya pinamumuhay, dinadaya, niloloko niya yung kanyang sarili. Yung sabi dito. Now, yung number 1, how to train and strengthen our spirit, number 1 is to meditate the Word of God. Number 2, practice the Word. Practice the Word of God. Yung kasabihan na walk the talk. Yung lakaran, yung sinasalita mo. Ibig sabihin, ipinamumuhay mo yung mga sinasabi mo. Ipinamumuhay mo yung sinasabi ng salita ng Diyos. Okay. Yun yung sinabi sa James chapter 1 verse 22 na be doers of the word and not hearers only. Bakit? Deceiving yourself. Kapag pakinig ka lang, hindi mo naman pinamumuhay, hindi mo pinapractice salita ng Diyos, dinadaya mo, niloloko mo sarili mo. Okay? Yun ang number 2. No? So, kung anong nakita nyo sa salita ng Diyos na pinagagawa sa inyo, gawin nyo. Kung may pinapabago sa buhay nyo, according to the Word of God, kung ba sinabi, huwag kang magnanakaw, huwag kang na magnanakaw. Pag sinabi, thou shall not covet others' wife. Huwag mong ikakabit yung asawa ng iba. Covet. Sa Tagalog, ikabit, covet. No? Ibig sabihin, huwag mong pagnanasaan yung asawa ng iba. No? So, practice, apply the Word of God. No? Kapag may sinabi sa salita ng Panginoon, sinabi sa salita ng Panginoon na I will never leave you nor forsake you, sabi ng Panginoon. Hindi ko kayo iiwan, hindi pababayaan kailanman. Practice the Word of God. Believe that Word of the Lord Jesus Christ. Manampalataya sinabi niya. So, every day, magiging kumpiyansa ka kasi naniniwala ka. Sinabi niya, kahit ang feeling mo, nag-worry ka, mula ngayon, huwag ka na mag-worry. Practice the Word of God. Sa anong paraan? Paniwalaan mo yung sinabi ng Panginoon. I will never leave you nor forsake you. Aba, ibit ako mag-aalala, matatakot, kasama ko si Jesus. Hindi ako mag-aalala. Hindi ako iiwan ng Panginoon. So, magkakaroon ka ng peace in your heart because you are practicing the Word of God. Okay, bibilisan ko na po. Number 3, give the Word first place in your heart. Gawin mo na salita ng Diyos ay maging una sa buhay mo.
laging priority sa lahat ng gagawin mo, Word of God. Magiging pangunahin, number one sa buhay mo is the Word of God. Why? Because God and His Word, they are one. If you love the Lord God with all your heart, you will love His Word with all your heart. If you want to visit the presence of God, visit the Word of God, because God and His Word are one. Ang representasyon ng ating Diyos na hindi nakikita sa mundong ito is the Word of God. Through the Word of God, nagsasalita ang Diyos sa atin. Through the Word of God, He is blessing us. Through the Word of God, nakikipag-communicate siya sa atin. At pinakikita ng Diyos, hindi tayo pinababayaan. Through the Word of God, maraming pangako ang salita ng Diyos. There are more than 3,000 promises in the Word of God. No? Halukayin natin. So sabi sa Proverbs chapter 4, verse 20 hanggang 22, My son, attend to my words. Incline your ears to my saying. Let them not depart from your eyes. Keep them in the midst of your heart. Why? Because my word, the word of God, they are life to those that find them, and healing, medicine, health to all your flesh, healing to all your sickness and disease. Ano ang yan ay sinasabi? Tinalakay natin yan sa Bible study, the power of the word to heal our sickness and disease. No? Na-experience ko yan. God healed me several years ago through the word of God. No? Kaya alam ko, sinasabi ko kasi naranasan ko yan. Okay. So sabi doon sa Proverbs 4:20-22, ang salita daw ng Diyos ay may kapangyarihan to heal our sickness and diseases. Pero number one, nire-require ng Diyos, give the word first place in your heart. No? Gawin mo laging una ang salita, priority sa buhay mo, number one sa buhay mo, at number one sa lugar ng puso mo ay ang salita ng Diyos. And only then can God bless your life. Kapag inuna mo ang salita ng Panginoon. Kagaya sinabi natin sa number one, you must meditate the Word of God day and night, sabi ng Panginoon. Alam nyo, bago ko, pagkagising ko, wala akong unang gagawin. Naging batas na sa buhay ko na huwag akong titingin sa iba, kahit gusto ko tingnan yung balita, news sa YouTube, hindi mo na ako tumitingin. Number one is the Word of God. Ang gusto ko makita is the Word of God. First hour in the morning, paggising ko pa lang, pupungas-pungas pa ako, gusto ko makita kaagad ang Word of God. No? I am visiting His Word, and when we visit His Word, we are visiting the presence of God. Okay? Kung ano ang trato nyo sa Kanyang salita, yun ang trato nyo sa presence ng Diyos. Kaya iba, after pagkagali sa church, yung Bible, nahagis nila. Uulitin, mabubuksan yung Bible pag, ay, bukas Sunday, nasan ba yung Bible ko? Saka pa lang bubuksan at hahanapin para dalhin. Sunday bukas, ipit-prepare ko yung Bible ko, nasaan ba yun? Saan ko ba naihagis? Naku, inihagis pa, ano. So, kung paano pagtrato nyo sa salita nyo, ganun ang pagtrato nyo sa Diyos. Kaya kung may reverential fear in the Word of God, may reverential fear ka sa presence of God. And I tell you, the presence of God is in His Word. Yes. Okay. So alam nyo, minsan, pagkagising ko, Word of God. Buong maghapon, Word of God. Bago ako matulog, Word of God. Minsan, makakatulog ako sa silya, paggising ko, Word of God ulit. Tutulog na ako, ihiga na ako. Magigising ako, 3 o'clock, 4 o'clock, or 5 o'clock. Babangon ako, magmimerienda ako ng salita ng Diyos. Titingnan ko sa salita ng Diyos. Ano siya sa salita ng Diyos? Then tutulog na uli ako. Puno ng pananampalataya, puno ng kapayapaan ng puso ko because of the Word of God. Pagising ko, again, una kong titingnan, number one is the Word of God. So, spend your time in the Word of God. And makikita, God will bless your life. Number 4, pinakahuli. Instantly obey the voice of your spirit. At ito,
Pag na-train kayo na magme-meditate sa salita ng Diyos, na-train kayo na pinamumuhay nyo sa salita ng Diyos, practicing the Word of God, no? Pinamumuhay nyo ang pangako ng Diyos, pinamumuhay nyo ang utos ng Panginoon, sinusunod nyo. At number 3 ay ginawa nyong pangunahin sa buhay nyo sa salita ng Diyos. Number 4, ito na, magiging sanay ka na sa Panginoon. Sa tinig niya, magiging familiar ka na. Instantly obey the voice of your spirit. Pag sanay ka na sa number 1, number 2, number 3, darating ka sa number 4. Ang Holy Spirit laging magsasalita sa iyo. No? Laging magsasalita ang Holy Spirit sa iyo. Magsasalita sa puso mo. He will speak to your heart, to your human spirit. No? Ito ay sa paraan ng, minsan ginagamit niya yung conscience, ginagamit niya yung salitang intuition. Ano yung intuition? Di ba parang mararamdaman parang may hindi maganda mangyayari. Parang hindi katiwa-tiwa ng taong ito. Mukhang meron something sa taong ito. Ilang beses ako naka-encounter ng mga taong gano'n. At binaliwala ko yung tinig ng Panginoon. Ako, ang laking problema ng dinala ng mga ganong tao. Kaya pamulaan, sabi ko, pag nagsalita ang Holy Spirit, that's the voice of the Holy Spirit. Intuition. Ano pa ang tinig ng Holy Spirit? Inner voice. He will speak to your heart. So, yung conscience, yung intuition, the inner voice, the still small voice in your heart, yung mga yon ang tinig ng Holy Spirit na nagsasalita sa iyo. At tandaan nyo, sa Spirit nyo nagsasalita ang Holy Spirit. Doon sa born again human spirit. Kaya kapag ang isang mananampalataya, ang isang tao, pinanganak na maguli, na born again yung kanyang human spirit, nagiging safe guide ang kanyang spirit man, becomes a safe guide sa kanyang buhay. The real me, my spirit, will guide my life. No? Sa tamang paraan, sa ways of the Lord, dadalhin ako ng Panginoon na siya nagsasalita sa aking human spirit sa mga lugar na magiging pagpapala at doon sa mga lugar na ako'y pagpapalain ng Panginoon. So, ganyan po ang ating relationship with our God. As we build the master of our faith and building up our human spirit, tayo po ay lumalakas. Parang punong kahoy, again, lumalalim ang ugat, tumataas. Ang punong kahoy lumalago at yumayabong horizontally. Ganyan ang buhay ng ating buhay pananampalataya, ating spiritual life. The more na tayo lumalalim sa salita ng Diyos, the more din naman na tayo mag-i-expand sa buhay nito. Mag-i-expand tayo sa revelation knowledge of God, sa kanyang wisdom and revelation. Mag-i-expand tayo sa lugar na paggagamitan sa atin ng Panginoon. God will use your life, God will use you mightily. No? Sa ibang tao, you will be anointed and blessed by God to be a blessing. So, pagpalain po tayo ng Panginoon, mga minamahal na mga kapatid, at nawa ay atin pong ibahagi ang salita nito sa iba natin mga kapatid, sa inyong mga pastors, sa inyong mga kaibigan, sa mga kapatid natin, mga OFW, let's share the Word of God. Let's pray mga kapatid. And tomorrow is Sunday, hallelujah. It's Saturday tomorrow. Tomorrow is Saturday. Excited na kasi tayo Sunday kasi nawala ng bit kasi ang Pag-asa hindi in-announce na babagyo pala dito sa atin bigla. Ito yung first time, ang tagal na namin, first time na babagyo na hindi kami nakapag-worship service. Kasi hindi namin na ipag-pray kaagad. Usually, pagka sinabi ng Pag-asa, may dadaang bagyo, pinag-pray kaagad namin. It's either na bago dumaan ang bagyo, tapos na yung worship service. Amen. Or, pagkatapos worship service, mamaya, eto na, sa kadadaan ng bagyo. Laging the place. First time nangyari, nung Sunday. Hindi kami prepared. At nag-prepare na ako, pupunta ako sa taas, biglang, naku, eto na, hangin na napakalakas. Bagyo pala. So, purihin ang Panginoon.
So, thank you, Lord. At Lord, pagpalain mo ang mga amin pong mga kapatid na lagi namin kasama sa Bible study, mga hindi namin nabati kanina. Bless them, Lord, at gamitin mo sila to share this word, Panginoon, sa ibang mga tao, sa ibang mga kapatid. At sa Sunday, Lord, will be a beautiful day at magiging full of blessing, Panginoon. Sapagkat na-miss namin ang Sunday worship nitong last Sunday. Lord, dodoblehin mo ang blessing this Sunday sa mga kapatid na dadalo. Thank you, Lord, for we will receive surprise blessing this week, Lord. In the name of Jesus. And heal those who are sick right now in the name of the Lord Jesus Christ. God bless everyone. May the grace of Jesus and the love of the Father and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. In Jesus' name, amen. Amen. God bless you all.